Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin na ngayon ng reaksyon yung pahayag ni Professor Clarita Carlos tungkol sa impeachment ni BP Sara. In-interview siya ng isang radio station at nag-vlog si Pinoy Views and Opinions tungkol nito. Mahihirapan daw, mahirap, lulusot sa butas ng karayom itong impeachment ni BP Sara. Okay? So, good news. Pakinggan natin itong komentary ni Pinoy Views and Opinions at saka si Professor Carlos. Sa butas ng karayom ang ipinail na impeachment case laban kay Inday Sara Duterte. In short, mga kababayan, mahihirapan. Yan po ang tingin ng dating National Security Advisor ni PBBM na si Clarita Carlos Machiavellian, mga kababayan. Na ngayon, mga kababayan, by the way, nagtatrabaho pala ito under sa opisina ni Speaker Martin Romualdez sa Kongreso. Pero yes, isa siyang researcher, si Professor Carlos, connected pa rin siya sa gobyerno. Merong isang department yan, yung tungkol sa, I think, strategic research, something like that. Diyan magaling si Professor Carlos. So, tauhan ni Speaker Martin Romualdez itong si Professor Clarita Carlos ngayon. Kailang very honest yung kanyang opinion. Mahihirapan, sabi niya. ayon mismo kay Clarita Carlos, mga kababayan, ay etong impeachment case si VP Sara Duterte ay mahihirapan lalong-lalo na sa Senado dahil kinakailangan lang daw, mga kababayan, ay ng 7. Pitong senador na boboto ng no. I think kulang yung 7. Dapat 8. Kasi 23 na lang ngayon ang senators. Kailangan ng 2/3. Ang 2/3 is 16. So kung may 16 senators na boboto sa conviction ni BP Sara, lusot ang impeachment. Ibig sabihin, convicted si BP Sara. Kung 7 lang ang mag-vote ng no or 7 lang ang mag-acquit, talo si BP Sara. Dapat 8. Kasi kung 8 ang mag-convict, 15 ang kung 8 ang mag-acquit, not guilty, yung 8, 15 lang ang mag-convict, ibig sabihin hindi nakaabot ng 2/3 vote ng Senado. Ay maaabsuelto na si VP Inday Sara. At base po sa ating nakalap, mga kababayan, base dito sa listahan ng mga kasalukuyang senador, 23 na lang po sila, mga kababayan, dahil wala na po si Angara. Kung 7 lang na no ang kailangan ni Sara, ay mayroon na tayong Robin Padilla, si Jinggoy Estrada, na hayagan na po magsalita, mga kababayan, na ayaw sa impeachment, si Nancy Binay, yes, Senator Bato de la Rosa, si Bongo, at si Bong Revilla. Isa na lang ang kulang. Bong Revilla, I think, hindi yan, I disagree. Ang Bong Revilla, aliado ito ng Marcos. So, hindi yan boboto pabor o hindi. Magkukonvict yan si Bong Revilla. I disagree. So, tama yun. Jinggoy, Bato, Go, Padilla, Amy Marcos, ano ba? 5 na, no? Magkapatid na Cayetano, mag-inang Villar, siyam na yan. Subiri, Villanueva, ayan ang nakikita ko. 11. Plus may mag-a-abstain. Sigurado yan, yung mga re-electionist, matatakot yan sa resback ng taong bayan. Ang mga re-electionist, yan sina Bong Revilla, sino ito? Bong Revilla, Lito Lapid, Tolentino, mga re-electionist yan. Mag-a-abstain. Ay kung nag-abstain, at lalo silang matatalo. Mga kababayan, na dapat tumbinsihin. Safe na si Sara. At
At andito pa mga kababayan ang mga kakampi dati ni dating Pangulong Duterte na si Alan Peter Cayetano, Yes. si Mig Zubiri, na not in good terms na ninangagba mga kababayan. Yes. Ewan na natin si Tolentino. Hindi na natin asahan. Ang mag-inang Villar. Huwag nating asahan si Tolentino. Parang balimbing na yan. Kailan baka mag-abstain. Kasi kung mag-vote siya ng conviction, nako, patay yan sa mga Duterte supporters. Kaya most likely si Senator Tolentino abstain. Inapoint yan ni dating Pangulong Digong si Mark Villar ha, sa DPWH dati. Ewan lang natin. Siguro, kahit isa lang sa kanila mga kababayan, papanig kay Sara, safe na si Sara. Kaya sa tingin ni Clarita Carlos mga kababayan, mahihirapan. Pero subalit datapwat. Kapag hindi matatapos mga kababayan itong impeachment bago mag-eleksyon at mayroon lang bagong set of senators at landslide victory ang bagoong Pilipinas na nandyan na sina Abalos, sina Pacquiao, sina Tulfo, ay malamang sa malamang mga kababayan ay mai-impeach na si VP Sara Duterte. Kaya ngayon pa lang mga kababayan, tandaan nyo. Yes, ito kung iaakyat nilang impeachment sa Senado, itong Congress na ito, malamang matatalo ang impeachment. Ligtas si VP Sara. Kaya lang sa next Congress, depende sa mananalong senador. Kaya dapat mag-isip-isip ang taong bayan. Pag maraming manalo na kakampi ng Marcos administration, malamang sa next Congress, dyan na matutuluyan na makonvict si VP Sara through, matanggal siya as VP through impeachment. 0 votes ang bagoong Pilipinas. Mag-negative campaign kayo dyan mga kababayan sa mga animal na yan dahil ang purpose niyan ay para ma-impeach din si Sara Duterte. Panoorin niyo po. Your thoughts po about the impeachment po na filed po sa Congress. Go ahead po. Siguro marami na rin ang nakapansin na napakahirap talagang isulong yan. Nahirap. Una, napakaiksi na ng session ng Congress. Kulang na sa oras. Pero sa Kongreso mga kababayan, pwede nila Walang problema sa oras. Kaya pa ng Kongreso yan. Kasi may balita na mayroon ng signature drive. Kumakalat na. Umuusad na. According to Kay Eric, yung source niya sa Kongreso, meron ng 60 signatures as of 2 days ago. So, kailangan na lang ng 43 kasi 103 signatures lang kailangan. Sa tingin ko, bago mag-bakasyon ang mga kongresista, makakalap na sila ng 103 signatures. Yun na. Aakyat na sa Senado ang impeachment. So, no problem with time constraints. Kaya pa nila yan. bilisan. Pasado na yung automatic dyan sa mga congressman eh. At pangalawa ay mahirap kunin yung 16 na senators na mag-a-approve niyan. 16. Kailangan nila ng 16 mga kababayan, pero paano kung may mag-abstain? Di, kulang na sila. Chamber Opo. at 105 sa lower chamber. Sa palagay po ba ninyo? So pagka ganun po yung mga ganitong yung thought po ninyo na mahirap, palagay po ninyo wala ng future yung ito pong impeachment na na-file. Dalawa po yata yung Never say never. Sabi nga ni Agba. Pero hindi din tayo pakakasiguro mga kababayan dahil alam naman natin ang laro ng politika, di ba? I-file na kahapon. Pangalawa na po yata yun. Siguro wala siyang kinabukasan ngayon, pero Right now. maaari pa nilang gawin yan pag bagong kongreso sa July, no? At bago. Walang kinabukasan ngayon. Kaya lang, ito tuloy pa rin nila. Parang testing the waters. Talagang mahirapan. So, salamat sa very honest opinion ni Professor Clarita Carlos. Wala nang kinabukasan ngayon. Din ang mga senador, mga kababayan. Sigurado tayo kung mauupo na itong sina Abalos, sina Erwin Tulfo na sabi mga kababayan, gabundok na daw ang ebidensya laban kay VP Sara. At marami pang iba na kasamahan nila. Siguradong si Sara Duterte sa pwesto. At siguro, ang hinuha ko, ang nagpa-file niyan ay nagbibigay signal at warning kay Vice President
Sara. Oo nga po. Sa I'm hawak warning ng mga you. Pilipino po, sa palagay po ninyo, paano po tinitingnan ng mga Ganyan Pilipino ba, po itong Clarita? mga impeachment na i-file po sa Congress ngayon, Prof? Iba kasi yung publiko eh. Mhm. May publiko na talagang nakasausaw dyan. At Anak ni Sausal. Iba-iba ang publiko, correct. But, bantayan natin ang isang grupo ng publiko, yung Iglesia ni Cristo. Ito ang game changer, yung gagawing rally ng Iglesia. Sana matuloy na ito. Kailan ang rally? Pag-usapan natin sa susunod nating vlog.